Totoo ang kasabihang biyanan, anay ng tahanan. Hi to all the listeners and readers of this platform. Umpisan ko ang kwento ko noong panahong naging mag-asawa na kami ng asawa ko. Ako nga pala si Minda, Pablo naman ang asawa ko. Di namin tunay na pangalan. Kinasal kami noong 2002. 21 years na kaming nagsisama, 2 beses na kaming naghiwalay ng asawa ko dahil sa sobrang pakialaman ng biyanan ko at sa pagiging mamas boy ng asawa ko. Bago pa man kami kinasal ay harap-harapan ng pinakita sa akin ng parents ng asawa ko ang pagka-disgusto nila sa akin. Nakaplana na ang kasal namin noon, may date na, may sponsors na, accounts etc. All set, hika nga. 3 months na akong buntis sa panganay namin noon. As a first time mom at nasa first trimester ng pagbubuntis, masalan din ako sa mga pagkain, laging nahihilo, kaya mas prefer ko makainga lang. Pero hindi nila ako naintindihan. Sabi nila nag-iinarte lang daw ako para di magtrabaho. Gusto kasi nilang pakisamahan ko silang lahat. Gumawa ng gawaing bahay at sumama sa bukid para matuto sa mga gawain doon. Bagay na hindi ko hinaya dahil sa mga simptomas ng pagliliki ko. Sinabihan nila akong tamad. Hindi naman daw ako mayaman para mag-astang prinsesa. Kaya siya mas okay pa daw na yung naging unang GF ng asawa ko ang mapangasawa niya kesa sa akin. Ang dami nilang pinitaw masasakit na salita at worse ay ang sabihin nilang maghanap daw ako ng lalaking papakasalan ako dahil hindi daw nila ipapakasal sa akin si Pablo. Umiyak na lang ako na umiyak noon. Gustong-gusto kong umalis pero pinigilan ako ni Pablo. Masamang-masamang loob ko noon dahil hindi man lang ako nagawang ipaglaban noon ng asawa ko. Hinintay ko mag-umaga at daw pa siyang umalis na at umuwi sa bahay namin. Tinanggap ko na lang na hindi talaga kami para sa isa't isa ni Pablo. Pero lumipas na ilang araw ay sinuyo ulit ako ni Pablo at inuwi sa bahay nila. Tinuloy namin ang kasal kahit alam kong labag sa loob nila. Habang nakatira kami sa kanila, sinikap kong pakisamahan silang lahat kahit alam kong nahihirapan ako. Ipinaggalaba ko silang lahat kasama ang mga kapatid ng asawa ko na may mga pamilya na. Naging tagaluto, tagalaba, taganinis, at sama na din ako sa pagpunta sa bukid. Natuto ako na magtanim ng mais, magabono, magdamo, magtanim ng palay. Lahat ginawa ko para lang wala silang masabi. Pero mali ako dahil sa kabila ng pakikisamang ginawa ko ay nakakarinig pa rin ako ng di kaaya-ayang salita galing sa pamilya ng asawa ko. Isang araw na dumalaw ang kapatid kong lalaki. Nakaupo siya sa tabi ko habang nagkukwentuhan kami nang dumating ang hipag ko at sinumbong sa asawa ko na malaswa daw yung nadatnan niyang kami lang ang kapatid ko ang nag-uusap. Sobrang babaw ang sinumbong niya. At ang panganamang asawa ko ay naniwala sa kapatid niya. Bagay na di ko hinaya dahil sa sobrang nakakabastos na sila. Ilayasan ko sila at umuwi sa bahay namin. 8 months na ang tiyan ko noon. Nanindigan ako na bubuhayin ko na lang mag-isang anak ko. Naghanap ako ng trabaho kahit malapit na ang kabuanan ko. Sa kabutiang palad ay nakahanap naman ako ng trabaho at nakapag-ipon pa ng ginamit ko sa panganganak. Sinuwi ulit ako ng asawa ko pero hindi na ako pumayag na bumalik sa kanila. Kaya siya ang nag-adjust at tumira sa bahay namin. Nanganak ko. At pagkalipas ng 3 linggo mula sa panganak ay bumalik na ulit ako sa trabaho. Dahil ayaw namang magtrabaho ng asawa ko. So ang ending ay ako ang bumuhay sa anak namin at sa batugang asawa ko. Hanggang dito na lang. Salamat.